Allahu Akbar. Sheikh Gerald Yusuf Ortiz ng Batangas nasa Jeddah. Tara, halina't pakinggan at panoorin ninyo ang kanyang magandang balita. At siya ay napadalaw dito sa Jeddah na galing pang Batangas, Philippines upang maghatid ng magandang balita. Napakagaling niya, grabe. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Ang kapayapaan, pagpapala, pagpugay, mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong nananatiling tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. So, alhamdulillah, ako nga po pala ulit si Imam Yusuf Ortiz, taga Tanawan, Batangas po. Alhamdulillah, mashallah si Father. Ako po ay balik Islam din, alhamdulillah, 2010. Pero nagmusim po ako sa atin sa Pilipinas. So ngayon po ay na ako, 13 years na pong Muslim. At alhamdulillah po, ganun din po yung aking pamilya sa Pilipinas, ang aking family. Ang una po nagmusim sa amin yung kuya ko, sa Riyadh. Nagpunta siya ng Saudi nung pagpunta niya. Kami po kasi ay banggitin ko lang yung kwento kami po kasi ay dating Katoliko din at the same time El Shaddai. No? Naging mangangaral po ako ng El Shaddai, yung nanay ko coordinator sa amin. Naging manunugtog sa simbahan. So, ibig sabihin gano'n kami ka-active. Yung tatay ko lang hindi ko maakay-akay. Kasi ayaw niya sumama sa El Shaddai kasi daw po siya daw ay Diyos ko dai. Pero ganun pa man, hanggang sa dumating sa amin yung Islam, yung kuya ko nag-Muslim, pagbalik niya dito sa Pilipinas, nagulat kami, may balbas na, iba na yung ugali niya, nagbago na. So, ang goal ko pa rin sa kanya, i-convert siya sa Christian. Nung nag-Muslim na siya. Pero, lahat ng tanong ko, nasasagot niya. Pero, kahit nag-aaral na ako ng Bible. Pero lahat ng tanong niya, hindi ko masagot. Hanggang sa dumating yung time na talagang pumasok sa akin yung gabay, yung tauhid, yung la ilaha illallah within 2 months. Pero sabi ng kuya ko, huwag kang magmumuslim dito. Kasi bakit? Wala pang balik Islam sa lugar namin. Wala mag-guide daw sa akin. So, tiniis ko yun. Kaya umabot pa ng 8 buwan. Tapos tumutugtog pa sa simbahan. Pero, sinusuka ko na yung ginagawa ko. Masya. Ang ginagawa ko, pagkatapos namin gumawa sa simbahan, pumupunta ako sa likod, nagsusujud ako, humingi ako ng tawad sa Allah. Kasi nga, masama na talaga yung ginagawa ko. Wala akong magawa kasi nga po, alam niyo naman, pagka ikaw ay mangangaral sa ibang religion, sila din po yung nagpapaaral sa akin noon. Hindi naman lahat, pero isa din yun, dunya. Pero hanggang sa nag-decide po ako na mag-Muslim, alhamdulillah, Biyernes, November 19. Proud ako, saya ko kasi nag-Muslim na ako, mashallah. Binigyan pa ako ng kopya, first time ko nagawa ng kopya. Nung pauwi na ako, proud ako, pero nung siguro dito, hanggang doon sa center nyo, yun yung bahay namin. Nung nakikita ko na yung bahay namin, alam ko na ang gagawin ng pamilya ko. Nanay, tatay ko, galit na galit. Alam ko na, noong una pa lang, wag ka mag-Muslim, wag mong gagayahin ng kuya mo. Kaya nung malapit ako sa bahay, parang kumano na yung dibdib ko, inubad ko na yung kopya ko. Pag uwi ko sa amin, doon na nagsimula. Kaya namin ko, Muslim na ako, walang yaka, siraulo ka, bakit ka yung aming lamesa, tumaob. Galit na galit sila. Dahil nga nag-Muslim ako. Pero tiniis ko po yun. Tiniis po natin yun. Kaya inisip ko, yung sinabi nung isang brother natin, na kaya nila ginagawa yun, kaya ganun yung nanay mo sa'yo, kasi hindi nila alam Islam. Di ba totoo yun? Kahit tayo, iba yung nakikita natin, di ba ang ganda ng Islam kung may salamin ka, yung salamin mo, nakikita mo, ang ganda ng Islam. Pero yung salamin na yun, hindi suot ng pamilya mo. Iba yung nakikita nila sa Islam. Islam, terorista, mamamatay tao, traitor, lahat na. Kaya, paano gagawin mo? Hayaan mo silang ganun, bulag? I-guide mo sila. Kaya ang ginawa ko,
dawa sa pamilya. Unti-unti. Kahit po anong gawin nila sa akin, kahit nagluluto sila ng baboy, tuloy lang tayo. Ang ginagawa ko pong technique sa kanila, kasi hindi sila naikinig, ang nanay ko mahilig sa videoke, sa kanta-kanta, Melda Papin, ganyan. Bumili ako ng USB. Nilagyan ko ng mga lecture, Tagalog, Omar Peñalver, Mokaparinyo, Rahimahullah, sinasaksak ko sa USB yon. Araw-araw naikinig yung family ko. Pero galit na galit yung nanay ko, patayin mo yan, ang ingay-ingay. So wala akong magawa, papatayin. Bukas uli, ganun uli, sakapak uli. Hanggang sa galit na galit sila lagi, lumipas ang 1 taon siguro, mag-1 taon, nagigising na lang ako, naasaksak na yung USB. Nanay ko naikinig, ba't kayo naikinig? Yan mo na, habang ako yung naglalabay, may ginagawa, naikinig daw siya. Hanggang sa umabot po 2 taon, niyakap po nung nanay ko yung Islam. Alhamdulillah. Nagsipag-Muslim yung ibang kapatid. Pero, doon din dumating ang mas mabigat na pagsubok. Yung tatay ko. Walang ya kayo, nag-Muslim na kayo lahat. Siya na lang matigas eh. Kasi tatay lalaki eh. Ayaw na talaga. Hindi, galit na galit. Araw-araw, nagiinom, pumupunta ko sino-sino sa amin dahil nga galit na galit sa amin. Yung dawa tuloy-tuloy, pero ayaw niya na makinig. Isang beses, sabi niya, yan po, yan, yung mga babasay mo, itapon-tapon mo, susunugin ko yan. Pero alam niyo po, mga kapatid, after po ng, yung tatay, kaya pala yung USB ko na yon, nawawala na naman. Yung pala, yung tatay ko po kasi driver ng tubo. 57 years old. Magsi-senior na siya nung time na yon. Lagi nawawala, yung pala, sinasalpak niya doon sa Truck niya. Sa truck. Hanggang sa lumipas uli ang 2 taon, Allahu Akbar. Tumawag yung tatay ko, nasa trabaho ako dati noon, at sabi niya, anak, ito na yung panahon. Wala akong nakitang mali, pinakinggan ko na lahat, paulit-ulit. Allahu Akbar, yumakap yung tatay ko. Wow. Lahat po kami Muslim na ngayon, alhamdulillah. Alhamdulillah. At kagandahan pa po noon, yung nanay tatay ko, dahil hindi ko sila pinilit, wallahi, masasabi ko po, simula nung 57 years old si Papa, ngayon po siya ay nasa 66 na, wala po yung sala na iniwan. Lawak. Umarating ako doon, nagkasala sila nag-invite sa akin, naging masyado siyang mahigpit naman ngayon. Ang problema ko naman, masyado na siyang mahigpit sa Islam. Sabi ko, okay lang. Kasi senior na malapit na pita, di ba? So, isang beses pang, dahil naging mahigpit nga siya, mayroong ustad dumating sa amin, at ang sabi ng ustad, pagka daw iihe, wag haharap sa kibla. May hadith naman nun. So, ang ginawa nung papa ko, yung aming banyo kasi nakatapat sa kibla. Nagulat ako sa pagiging mahigpit niya, kinabukasan, binakbak niya yung CR. Muslim lang nun. Iniikot niya, kaya tabing yung CR namin Dahil naging religious siya. Tapos yung isa kong kapatid na ayaw magsala, lalaki tsaka babae, palalayasin niya. Lumayas kayo, di kayo nagsasala. Subhanallah, ngayon, alhamdulillah, yung tatay ko po, napaka-active siya. Service po siya ng mga pumupunta sa mosque, malayo kasi yung masjid sa amin. At alhamdulillah, naging inspirasyon ko po kung ba't ako nag-aral ng Islam, ay pagkapunta natin sa Pilipinas, alam kong iba-iba tayo ng lugar. Pagdating natin, hanap tayo ng masjid. Pagpunta mo, di mo maintindihan yung khutbah. Tama po. Sa Pilipinas, magugubog. Wala tayong, nagugulat ako, hindi ko maintindihan. Kaya naman, nagsumika po ako, nag-aral po ako ng may maranaw ba? Mashallah, baka alawik. So, nag-aral po ako sa Baguio, alhamdulillah. Kasi ang goal ko, gusto ko magkaroon ng Tagalog na khutbah tsaka imam. Na magtatagalog na ganito para sa mga Tagalog din naman. At alhamdulillah po, yun po yung journey ko ng pag-Muslim. Ustaz, sino na unahan niya ni Ustaz ni Rich? Richie po. Yung nandito, galing yan. Abdul Bari po. Rick Jason Ortiz. Rick Jason. Kilala niyo po? Oo, nagpagawa Siya po. Pagawa ng plano ng bahay. Ayun, mashallah. Siya po yung nauna. Si Kuya, Abdul Bari. Okay, so, alhamdulillah, sa kalakayaran po tayo. So, siguro magbigay ako ng konting paalala, payo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, actually binabanggit ito lagi, binanggit din
natin kanina, ng imam, sabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu. Sino ang kinakausap doon? Ya ayyuhalladhina amanu. O kayong mga amanu. Pag sinabi ni Allah, Ya ayyuhal kafirun. Sino ang kinakausap? Mga di man. O kayong mga hindi mananampalataya. Pag sinabi ni Allah, Ya ayyuhal musyrikun. O kayong mga musyrik. Sino yon? Yung mga pagano, sumasamba sa rebulto, sa Nazareno. Ano sabi ni Allah? Ito exclusive. Ang kinakausap ni Allah, amanu. Nang ibig sabihin ay mananampalataya. Ano kasunod sabi ni Allah? Ittaqullah haqqa tuqatihi. Matakot kayo sa Allah. Magkaroon kayo ng takwa. Ng tunay at tamang pagkatakot. Okay. Ano po yung translation nung matakot kayo kay Allah? Ittaqullah haqqa tuqatihi. Anong pinaka-translation nun? Matakot sa Allah ng tunay na pagkatakot. Yung takwa, yung ittaqillah, yung takwa, yun po yung sinasabi doon. Tinanong ko sa translator, parang hindi pala bagay yung takot. Malapit din, pero hindi pa yun ang pinakakaulugan. Yung sinasabi ni Allah na magkaroon kayo ng takwa, kayong mananampalataya, Muslim ha, magkaroon kayo ng takwa. Ano ang translation ng takwa? Takwa, pagkatakot. Okay. Pero nung sinearch ko at nalaman ko, ang takwa pala, hindi lang yon. Kasi pag sinabi mong takot, khawf, sa Arabic. Pero yung takwa, anong pinakamalapit na Tagalog? Ito, tinanong si Abu Hurairah, radiyallahu anhu, Ya Abu Hurairah, pamanang takwa? Ano ang takwa? Ang sabi ni Abu Hurairah, dumaan ka na ba sa daanan na masukal, maputik, madumi? Bakayfa sana, paano ka dadaan? Ang sabi nung lalaki, lalakad ako doon, tataas ko ko, dahan-dahan, maputik madumi. Ang sabi ni Abu Hurairah, fadakat takwa, yun ang takwa. Ano ibig sabihin? Na habang tinatahak mo daw yung Islam, yung buhay sa mundo, ikaw ay umiiwas. Kasi kung wala kang takwa, okay na, madumi yan, walang problema. Yun, pangingilag. Ang pinakamalapit na translation ng takwa, pangingilag na magkamali, magkasala. Kasi kung wala kang takwa, dadaanin mo Islam kahit haram, okay lang. So, hindi po yun. So, payo yun ni Allah. Okay? Anong kasunod na aya? Yay, waladina amanu, mananampalataya, ittaqullah haqqa tuqatihi, magkaroon kayo ng takwa, pangingilag sa Allah ng tunay na pangingilag. Anong kasunod? Wala tamuto na ilaw ang muslimun. Mashallah, huwag niyong hahayaan. Wala tamutunna. Huwag na huwag niyong papayagan, hahayaan na mamamatay kayo na hindi kayo Muslim. Kung mamamatay ka, Muslim ka lang. Ngayon, tingnan nyo magugulat kayo dun sa aya. Ang kinakausap, amanu, Muslim na yun eh. Tama? Pinayuhan pa, magkaroon ng takwa. Pero sa huli, wag mamatay, hindi Muslim. Muslim na eh. Ulitin ko, mananampalataya, pinayuhan, matakot, kasunod, wag mamatay, hindi Muslim. May ganun ba? Muslim ngayon, bukas hindi na? Meron. Meron? Ang dami. Ang dami po. Dami nakakalaban. Ngayon, kung anong goal natin sa mundo? Mamatay na Ayon sa aya? Mamatay na Muslim. Yun, mamatay na Muslim. Habang sumasamba sa Allah. At yun pinaka-purpose. So, ang goal natin, mamatay ka na Muslim. Okay. Paano? Kasi maraming tao, sabi ko nga sa inyo, Muslim ngayon, bukas hindi na. Muslim sa Saudi, pag uwi ng Pilipinas, di na Muslim. Yung pagiging Muslim, ginawang jacket. Muslim ako, nasa Saudi eh. Yung jacket, uwi muna ako Pilipinas, kain muna akong baboy, diyan ka muna. Uwi na ako Pilipinas. Hindi po ganon. Ngayon ang tanong, Ustad, brother, ano ang pamamaraan para mamatay na Muslim? Yun ang tanong. Total submission, mashallah, jazakallah khairan.
Ano pa? Sundin na sila ng Rasulullah Pa? sallallahu alaihi wasallam. Sala, mashallah, maganda po. Pwede? Ano pa? Yung pinaka. Tama naman po yung mga sagot. Ano pa po? Shahadatan. Huwag kumain ng baboy kahit walang sala. Fasting. Ramadan. Lagay na natin, 5 pillars gawin mo. Sunnah. Pero hindi po. Sunnah. Tama naman, sunnah, daan sa paraiso, lahat po yan kabutihan. Pero ang tinutukoy po natin, na kapag dito mo pinatong yung pananampalataya mo, Ilm. yung pagmumuslim mo, Ilm. hindi ka mamamatay ka sigurado muslim. Ilm. Ilm. May narinig ako, kaalaman. Totoo po yun. Bakit? Tignan nyo muna ha. May iba, mali ang pinagpatungan ng pananampalataya ng pagmumuslim. Halimbawa, balik Islam tayo Merong iba, pinatong sa mali yung pananampalataya. Halimbawa, bigyan tayo halimbawa, pumunta ng Saudi. Sample ko lang po ito Pumunta ng Saudi. Pagdating sa Saudi, Christian siya, di ba? Pagdating niya sa Saudi, nakita niya, ang ganda ng Islam dito Iba sa Mindanao, iba sa Saudi, iba sa Pilipinas. Pagdating niya sa Pilipinas, sa Saudi, nakita niya iba ang trato, maganda yung trato, di ba? Mag-Muslim. Magmumuslim din ako. At hanggang sa umabot, dahil nag-Muslim siya, natuwa yung amo niya. Magmumuslim ka. Para matuwa yung amo niya, nag-Muslim siya. So pinatong niya yung pananampalataya niya sa amo niya. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, ilang taon, nagkaroon ng problema yung kumpanya, nag-away sila ng boss niya. Dahil nag-Muslim siya, pinatong niya yung pagmumuslim sa kanyang boss, at tinalisan siya ng trabaho, wala siyang sweldo, nag-away sila ng boss niya, di na din ako Muslim. Walang yaka. Kaya nga ako nag-Muslim dahil sa'yo, kasi tinanggal mo ba akong trabaho? Ano yung Muslim? Nakuha niyo po? So, mali ang pinatungan, Isa pa, pinatong ang pagmumuslim sa asawa. Meron po, sa Pilipinas, ito, nangyayari sa atin. Magmumuslim ako, mashallah, welcome. Bakit po? Si Mrs. Muslim na. Nakahinikab pa. Ako din magmumuslim nasa Saudi, baka agawin ng iba. Sige, mashallah, Muslim siya. Pangalan ko, Abdullah Okay, sa shahada, mashallah. May pangalan na. Pag uwi ng Pilipinas, yung asawa, okay, magpasaya sila, Muslim na Doon niya pinapos sa Tingnan nyo lumipas ang isang taon, normal sa mag-asawa, nag-aaway, di ba? Nag-aaway. Hanggang sa naghiwalay. Si brother, pinatong niya yung pagmumuslim na misis niya, hiwalay na sila, di na ako Muslim, walang yaka. Kaya ako nag-Muslim dahil sa'yo. Hindi na tayo, hindi ako Muslim. Dangyaya. Tama, pinatungan, mali. Mali na naman. Isa pa. Tatluin ko na Pinatong sa kapatiran ng pagmumuslim. Magmumuslim ako, bakit? Ang ganda sa Islam. Mashallah, brotherhood. Pag may problema ka, makakautang ka kahit kanino. Mashallah, tuwan-tuwa, meron po sa atin, sister. Nag-Muslim, ang ganda daw sa Islam. Pag nagkikita, dito lang ako nakakita ng mga Muslim, nagbebeso-beso, ang galing. So nag-Muslim siya dahil sa kapatiran. Ngayon, kung nag-Muslim siya dahil sa kapatiran, sumama siya sa center, nakita niya may mga Muslim pala nag-aaway din. May mga nagchichismisan, may mga giba-giba na nangyayari, at dumating yung time, inaway siya ng Muslim. Inaway siya ng mga jamaa. At dahil doon niya pinatong yung pag-Muslim niya, inaway pa siya, hindi na ako Muslim, walang nga kayo. Inaway niyo ako para pa na itong born again magulo. So, mali ang pinagpatungan niya ng pananampalataya. Ngayon, sabi ko ulit, saan dapat ipatong ang pananampalataya? Kaalaman. Walang iba kundi sa kaalaman. Wallahi! Inshallah, kapatid. Meron akong nakakausap, Muslim. Doon pinatong ang pananampalataya sa kaalaman. Kapatid. Bro, bakit ka nag-Muslim? Kaya ako nag-Muslim, sinabi ng Allah, Inna dina indallahil Islam, nabasa ko. Katotohanan, ang relihiyong tatanggapin ni Allah, Islam lang. Kaya ako nag-Muslim. Allahu Akbar. Bakit ka pa nag-Muslim? Bro, kaya ako nag-Muslim, sinabi ng Allah, nabasa ko uli, nalaman ko. Wa may yabtagi gayral Islam madinan. Sino man ang kumuha ng ibang relihiyon, bukod sa Islam, sa kabila.
may parto po. Abangan ang susunod na kabanata sa napakagandang pagtatalumpati ng ating mahal na imam.